Ayun. Hello guys! Welcome po sa namang panibagong episode ng ating Spoiler Alert Review. At ngayong hapon po ay pag-uusapan naman natin ang isa sa pinakasikat at pinaka hindi malilimutan na film animated series. Yun ay yung Spirited Away. So, bago po natin pag-usapan yan, huwag niyo po kalimutang pa-follow po, pa-subscribe ng aming Bilibili Space sa FPS Media PH po, kung saan po tayo naka-live po ngayon sa 168-935-7570 at meron po tayong Sen Yui Gaming sa 13975-19703. So yun, shoutout sa ating mga viewers sa Bilibili Space. Thank you po sa sa panonood at papasok sa ating live stream room. Yun. So ngayong hapon kasama po natin si Gama. Ayan, si Gama pa lang dyan, wala pa si Kuya. At si Popoy. Hello sa inyo. Kuya, busy pa. Andyan din yun. Yun. So yun, sigaw labas po sa ating mga viewers. At ngayon nga ay pag-usapan natin ng Spirited Away. So, kailan nyo ba huling napanood to? Bukod sa pag-refresh natin ng panonood. Kahapon. Bukod sa matagal na rin. Huling napanood ko Spirited Away nung nanonood pa ako talaga ng mga Ghibli films noon. Mga tagal na, mga 2013, 2012. Nilabas tong Spirited Away nung 2001. Yes, 2001. Pero isa to sa mga di ba, mga unang film ng Ghibli na talagang nag-hit or tumatak talaga sa atin. Hindi, halos lahat ng paggawa ng Ghibli talagang tawag doon, sabihin natin, click lahat. Yes, nag-click naman lahat eh. Kaso ito ay pinalabas din ata to sa TV eh. Hindi ko na matandaan kung kailan. Pero alam ko pinalabas na to sa TV. Yan, so itong na to ay Spirited Away ay ang director si Hayao Miyazaki. May rin to eh, may mga ilan na rin nang nagawa niya na animated ng ng Ghibli. So, may series ba siyang ginawa? Series. More on yata siya? Movie. Ang Ghibli walang series, ang Ghibli. Puro siya movie. Yung director. More on film. Ang mga gawa niya ay ang mga sikat, Castle in the Sky, Kiki's Delivery Service, Howl kay Howl, House Moving Castle, Ponyo. Ghibli din talaga. Mga Ghibli nga, mga Ghibli. Mga Ghibli At may Wolf Boy din. May series. May series siya. TV series, Wolf Boy. 1963. Tagal na ito Luma-luma. May mga series na yun pala eh. Pero, grabe, may 99. Di siya nahinto. Kasi pag more on talagang, ang sa Ghibli kasi pag naglabas yan ng movie, jump pack yan. More on na siya, more on films siya nitong mga, pero mga luma niya, mga series karamihan. At lagi itong nananalo. So, yun. At yan si Hayao Miyazaki. Yung sa Ghibli naman, yun yung mga, Yung Firefly ba yun? Hindi yung Grave of the Fireflies. Hindi ata Ghibli yun. Yung Totoro ba? Yung Totoro. Yun. Tororo. Totoro. Founder kasi si Hayao Miyazaki. Kasama din natin 5 centimeters per second. Ghibli ba yun? Hindi ako sure. Hindi ako sure double check lang. Yung 3 seconds something? 5 centimeters per second. Ang title nun, parang wala. Hindi kasama niya sa Ghibli. Hindi siya Ghibli. Iba yung animation. Si Hayao Miyazaki pala, isa sa mga founder, kaya karamihan sa mga gawa niya ay sa Ghibli. Grave of the Fireflies, Ghibli. Okay. Pero mga naunang Ghibli siguro yung Grave of. Kailan ba ang Grave of the Firefly? Ito yung Grave 1988. At yung ito yung mga gawaan sa Ghibli. Mga Castle in the Sky, Grave of the Fireflies, Totoro, Kiki's Delivery Service. Mga sikat dito. Whisper of the Heart, Mononoke, Princess Mononoke. The Cat Returns, House Moving Castle, Ponyo, Arrietty, Tale of Princess Kaguya. Yung latest ngayon, How Do You Live? Anong year? 2023 ngayon, ang taon na to, lalabas. Yun, so yun yung latest na papalabas pa lang pala sa July 2023. Okay. So yun, ang tukusan nga ba ang Spirited Away? Ito ay Spirit.
More on sa folktale nung Japan. Parang folktale siya. Folktale ba? Folklore? Ano ba? Ano ba pinaka? Folklore. Basta folk. Yun, So ito ay tungkol sa bagong tungkol sa isang 10 years old na si Chihiro at bagong lipat sila ng mamaan niya, ng family niya doon sa isang lugar na medyo Isolated. Medyo countryside. Countryside na lugar. Tapos ito city girl tong si Chihiro, so hindi siya masaya na lumipat sila sa isang sa countryside. Ngayon, itong papa niya mahilig mag-shortcut. Pag lumagpas sa isang lugar, hindi siya liliko. Dire-diretso. So may pinuntahan silang shortcut, tapos doon napunta sa isang lugar kung saan parang naging portal ang dating, may tunnel. Pero huminto muna sila doon sa parang statue na stone statue. Stone statue na parang tawag doon, di ba, sa Japanese? Oo. Mga statue na may mga may mga nakabenderita sa paligid. Oo. So, pero sa Japanese yon, kapag minsan may mga ganun, parang may spirit daw sa loob nun na kapag may sinisil or may mga bad spirit ginagard, na kaya delikado kunwari na mabiyak yung mga ganong klaseng bato. Oo. So, anong tawag? Bad omen. Oo. So, yun nga, itong mga sa umpisa pa lang, parang feel ko may kakaibang misteryo na sa kumukontrol sa magulang ni Chihiro. Kasi shortcut, sila nag-iisip ng Saka yung shortcut nila wala talaga di ba pag mga shortcut then meron pa yun kunwari sa may mga damo. Yung kunwari flat na yung kunwari laging nadadaanan. So tawag doon? Yung kunwari yung path nun is nagkakaroon ng path. Kunwari, di ba walang damo doon sa madalas na dadaanan kahit shortcut, di ba? Pero doon hindi nagbabakasakali lang naman kasi tatay ni Chihiro na shortcut yung pupuntahan kasi ayaw niyang lumiko dire-diretso nila total. Andyan, kita na nila yung bahay So, yun nga, sinubukan nilang pumasok dun sa tunnel dahil nag-expect sila na makakahanap. Bumaba sila ng kotse. At yun pala, yung pag-travel nila dun, pagpasok nila sa tunnel, na pala yun. Daanan na pala yun napunta sa ibang mundo. So, yan na si Kuya. Kaway-kaway kay Kuya. Yay! Yun, tungkol saan ba ang spirited away? Sa spirit na umaway. Spirit worlds. So, actually, yung bidang babae, si Sen. Chihiro. Chiquito. Hindi, si Chihiro, kasi siya? Kumbaga, di siya sanay dun sa countryside. Yung tumayo sa sarili niya pa. Isa yun sa character dependent pa siya, 10 years old pa lang naman kasi. Pero kasi spoiled siya ng magulang, di siya pinagtatrabaho. So, wala siyang kahit gawaing bahay, di ba? Parang di niya alam gagawin. Luho rin ba? Luho. Pero kahit ganun nakaya niya mag-adapt Hindi kasi wala na ang ginawa kasi doon sa film. Parang siyang coming of age na na film kung saan tinanggal doon yung parents niya na walang makakatulong sa parents niya, ginawang mga baboy. Di ba? So helpless ngayon tong si Chihiro na naging si Sen. Naging ikaw pala to. Kasi kinuha yung pangalan niya. Pero yun, mamaya na natin discuss yun. Pero yun nga, kasi ano ba yun, scene by scene ba natin Hindi naman. I-ano na natin na rekta na. Kasi mahaba din. Mahaba din. Kasi ang film ng Ghibli, kundi ko mga 2 hours talaga ang tinatakbo ng film. So mas maganda siguro discuss natin yung core elements nung parang pero may dito mga notable characters. Yan dyan si Haku. Na akala ni Popeye si Xiao na si Haku ay isang tawag dito, spirit, hitong puti. Bulig. Tapos nung nagagalit, nagiging mukhang aso. Hindi, yun nga, kumbaga, coming of age na film na kung saan parang yung meaning ng identity. Yun yung mas para sa akin yun yung mas na-highlight kasi napaka big deal nung tinanggalan siya ng name. Yung nawala yung name niya. Si Chihiro para para hindi siya kasi kailangan niya mag-stay doon para mailigtas yung mga magulang niya Kasi mapaparayas siya pag hindi siya trabaho doon. So ang kapalit noon ay kinuha nung kalaban si Yubaba
kinuha niya yung pangalan ni Chihiro at pinalitan niya ng Sen. So, Yes. hindi niya alam, ang pinirma na, Mm. tinanggal na yung ano. Yun naman talaga yung yung ugali ni Baba na kumuha talaga ng name. Kahit si Kuhako, di ba? O, si Haku, o si nakuhanan. Haku, Oo. dapat ang purpose niya kasi doon, kaya siya naging assistant ni Yubaba. Gusto niya kunin yung magic. Kaso nautakan yata siya ni Yubaba, nakuha yung yung pangalan niya na Kuhaku. Isa kasi siyang spirit ng Kuhaku River. Tapos naging Haku na lang pangalan niya. So nakalimutan din niya yung sarili niyang pangalan. Pati yung purpose niya. Oo. Ba't ba siya nandun? Pero alam niya, kilala niya si Chihiro kasi na-meet niya noon. Parang kilala na nga daw niya si Chihiro. Yun pala, talagang kilala niya at niligtas niya. Kaya nga ang ginawa niya kay Chihiro, binigay niya yung damit tsaka yung card kung saan nakalagay yung pangalan ni Chihiro para mahalala pa rin ni Chihiro or ni Sen yung pangalan, yung real name niya. So yun nga, kumbaga napaka big deal nung mga pangalan, nung kumbaga identity. Kasi parang ang nangyari kasi kay Sen, dahil nga kailangan niyang mag-survive doon sa lugar na yun. Karoon siya ng trabaho, nakilala niya itong mga characters, binenta niya yung identity niya, di ba? At doon na siya magtatrabaho to survive. Minsan kasi tayo sa buhay, ganun din naman, di ba? Yung tipong minsan yung mapapansin nyo, ay yung mga pangarap ko ng bata nag-iba. Yung mga gusto ko nung nagbago. Lalo na yung passion ko nawala. Ba't saan napunta? And totoo naman yan na tayong mga nung kabataan natin, totally different tayo dun sa kung ano na tayo ngayon as adults. And minsan nawawala na tayo yung sense of identity natin, yung tipong para to survive dito sa trabaho to, gagayahin ko tong ginagawa ni ganito na office mate ko. Speaking of identity, meron din dito na si No Face. Si No Face wala siyang identity, wala siyang personality. Pero once na may inabsorb siya na isang monster doon, yung personality at ugali nung trait nung kinain niya, inabsorb niya, ay napunta sa kanya. Hanggang sa naging dami niyang kinain, naging monster siya . Yes, and sa totoong buhay, ganun din tayo. Yung tipong maraming mga adults ngayon yung hindi mo maintindihan ng kung ano ba talaga sila. Yes, ano yung mga paninindigan nila, hindi rin originally sa kanila. Kumbaga, ina-absorb lang nila yung nababasa nila sa internet. Yung tipong opinion din nila, nakabatay doon. Yung parang meron din yung parang sa buhay. Para makasurvive ka dito, kailangan mo i-adapt yung personality na mga ganyan, mga ganito, di ba? Pero makita natin, kapag naging tayo parang si No Face, na a-absorb lang tayo ng kukuha ng wala tayo talagang Tsaka ang pangit nung kinakalabasan. Yung may tipong, purpose din si No Face din bakit niya absorb yung mga kasi gusto niya mapalapit kay Chihiro. So parang rin to na yung iba na gusto, dahil meron silang gusto mapalapit dun sa taong yun, kaso dahil nga gusto ng taong yun na ganitong personality, ganitong ganyan, ina-adapt natin yung sarili natin doon. babaguhin natin sa natin para ma-accept tayo ng iba. Na ang nangyayari, imbis na makilala tayo kung sino yun tayo, lalo tayo nare-reject kasi ang kinakalabasan ay pangit. Monstrous. May good thing naman sa sa pag-adapt mo ng pagtawag dito. Para matanggap ka, mag-adapt ka na. Pero hindi siya totally mo yung buong pagkatao mo na maging ganun ka na lang kasi syempre dapat may sarili kang identity. And yun nga yung tinuturo nung Spirited Away na kailangan di mo makakalimutan kung sino ka talaga sa yung core na identity mo. Ito pa si Zeniba, kakambal ni Yubaba. Magkapareho sila, halos magkapangalan, magkapareho ng pangalan. Kambal ba? Kambal sila. Pareho na pati yung power, pareho. Pero magkaiba sila ng personality. At magkaiba din ng paniniwala. Pero ang tingnan mo ang lumabas na masama doon, si Zeniba. Nung umpisa. Yun nga pinapalabas nila yung Yubaba na masama, si Zeniba. Pero hindi naman din masama si Yubaba, kaya lang may strictly siya isa pang kapansin-pansin, yung isang kambal dito, si Yubaba nga, nasa, yung negosyo niya, yun yung sentro ng niya nung
tawag dito. Nagiging selfish siya. Oo. Although meron siyang anak na yun yung pinaka-importante sa kanya. Pero yung syempre, anak niya na nagbago lang yung mukha. Hindi niya nakilala. Tapos, yun nga, mas centered siya sa pera, sa kita, at dun sa customers, ganyan. Na contrast naman dun sa kanyang kakambal na payak yung pamumuhay, yung simple lang. At yung dinidisregard nila na si No Face ay siya namang kinupkup naman niya. Oo, tong si Zeniba actually nung nga, 'di ba? Akala ni Chihiro pinurusahan yung yung may curse yung baby tsaka yung ibon. Sabi balik daw sa dati, pero sabi ni Zeniba, pwede na daw, ayaw lang nila mag-transform. Kasi yung anak nung nahiganting baby, ang niya kasi kinulong siya dun dahil sinasabi na wag kang lalabas dun, may germs, ganyan. So yung kumbaga sinakal siya dun sa potential niya, 'di ba? Kaya yun lang yung yun lang yung alam niya, yun lang yung pina-isolate siya mismo. And once na nakalaya siya, 'di ba? Ayaw na niyang bumalik. Tapos nagulat pa si Yubaba nung sa ending na si yung baby. Parang kasi hindi niya pinapalabas paano ma-exercise. Yes. And yun, metaphor yun na kaya na niyang tumayo sa sarili niya paano. Parang hindi mo na ako kailangang spoon feed, o ituring na baby. So napakalalim nung animation and ang dami-daming nangyayari. Pero ang lalim ng mga dinidiscuss ng mga bagay-bagay. Like for example, yung mga adults, yung mga di mo masabi sa bata, pero dito kaya mo yan i-translate ng true animation. Yung kailangan mong matuto ng skill para mag-survive on your own, di ba? Meron din dito notable River Spirit. Yung River grabe Spirit. Yung baho sa yung dragon. Yung River Spirit na parang si Kuhako kasi River Spirit din siya. Pero Kuhako River siya. Sa Kuhako River. Yun, isang River Spirit din na syempre, ang taas ng tingin nila dun sa River Spirit And dahil pumasok siya doon ng stinky spirit ang tingin nila. Yun, nilalayuan yung River Spirit. Sinasarahan siya ng mga establishments, ganyan. Pero ayaw papigil so no choice sila. Pero magandang metaphor yun na tipong, may mga, don't judge the book by its cover. Yes. Yung lesson doon na, ang dami pala niyang ginto. Di ba? At, kumbaga, isa pala siyang, mataas na, high class spirit, di ba? Pero na nangailangan lang ng tulong. River Spirit siya, tapos ang daming basura sa niya. Pero kasi sa loob ng katawan. Metaphor yun na, di ba, ang mga basura natin saan napupunta? Sa mga ilog, ganyan. Ganyan din sa ibang, sa ibang lugar sa mundo na may polluted yung Sipin natin ilog Pasig. Yan. Tapos, di ba, meron doon, after niyang matanggal sa kanya lahat ng basura na nakabara sa kanya, ang daming mga gold na nilabas. Hello, Billy Numbers. Sabi niya, hi, Senyu and Company. Hello sa iyo. Ano pangalan niya? Hello sa iyo, Billy. Billy Numbers. 9, At sigulabas pala kay na Zeronis Replay Savior, kay Bebon, kay Keido Satya, kay Jovel Ortua, Glazel Rizala Silmar, Itzma JGC, Pochita-kun, Derek Visitasyon, Anlisha, kay John Limuel Abao, kay Aaron Molina, John Lanz, kay Irish Angel Verbal, Paul Monsanto, Paul Van Fabian, Aso Pusa, Damia Husna, Uku Wan, Honor si Mari Martos, at kay Haydeng Sexy, at hello din kay Zeron at Rubin. Mabul din si Rubin Cano. Yan, si Rubin. Alam si Rubin Padilla. Tol. Rubin Hood. Tol. So, yun. At bukod sana may notable character din ito yung Spider. Yung lolo. Yung tumulong kay Chihiro. Na magkaroon ng trabaho. Mabigyan ng trabaho. So, din siya yung nagmamanage nung mga ang tawag dito? Yung mga herbs, yung mga
mga herbs ng ano, di ba, pampaligo. Tapos dun sa, ano, yung pampainit ng tubig, na may mga katulong naman siya mga ano, mga sea urchin. At meron din dito yung ano, yung si Lin ba ang pangalan nun? Lin, yung ano, yung Ay, si Raymond Yanga pala to. Si Billy, 29. Oy, hello, mga hello kapatid. kay Raymond Yanga. Baguhin mo, pwede mo Baguhin mo pangalan, pwede pangalan mo baguhin sa niya. ano, Oo. sa Bilibili. Yes. Yon. May nabasa ako dito na sa Collider. Sinasabi nila na ang Spirited Away daw is manifestation of fears and anxiety. Kumbaga, yung mga makikita mo dong mga characters like yung itong si No Face, yung naunang spirit ng River Spirit ay ano siya, kumbaga mga pinagdadaanan na let's say mental anxiety or mga bagay na na Mental health. may kinalaman sa mental health. So, sabi ni Hayao Miyazaki, nabuo daw niya yung Spirited Away nung para sa kasi may nakilala daw sila sa family nila, tapos may nakilala silang 5 girls sa isang inn. At mukhang nagkaroon ng banding at biglang nagkaroon siya ng inspiration, nagawa ng story itong girls na ito. Kasi more on mga ginawa daw niya nung nakaraan, mga pambata, mga children. Ngayon daw, pang teenager daw. Oh, pero heavy yung niya yung mga pamamaraan niya. Like, si No Face na nagre-represent ng loneliness na, di ba nga, lagi siyang nagdi-disappear, ganyan. At si Chihiro lang yung nagpapasok sa kanya. So, dahil yun lang yung kaisa-isang character na nagbigay sa kanya ng attention, naging masyado na siyang clingy dun sa character na yun, to the point na, yun nga, nag-absorb siya ng personality ng iba para mapalapit kay Oo. Na in the end, hindi na siya yung yung monster na yung dating niya. Kasi wala na siyang identity. Amalgamation na siya ng iba't ibang inabsorb niya na nilalang. Pala? Mm. Yung may una palang proposal nung director ni Hayao Miyazaki, pang teenager talaga, teenager dapat yung kaso na-reject daw. Tapos nagkaroon, third proposal daw, yung title dapat ay Sen and Chihiro Spirited Away. So, medyo hanggang sa siguro natatanggap ng yung medyo bumata na yung bida. Teenager talaga siguro. Basta tungkol sa bathhouse yung Tapos mga una yatang medyo teenager kasi gusto niya na-inspired kasi siya dun sa 5 girls na meet nila ng pamilya nila. So gusto niya gawa ng story yung mga yon. Kaso nga, dahil teenager, di siguro masyadong nagbago. Na-reject na, dumating sa third proposal bago bago natanggap. And isa pang symbolismo na dito, yung parents, di ba? Yung greed nila yung yung naging dahilan pa sila naging baboy Greed, at glutton. Tsaka yung umpisa pa rin, yung pride na, di ba nga, sumo-shortcut meron pwede, tamang, rin yung pride. may tamang way kasi nandun na siya sa shortcut, ayaw niyang bumalik. Pero nanggigil pa rin siya, dumiretso pa rin siya doon. Oo. And At saka ito yung nangyayari kapag ang mga adults ay nag-concentrate na lang doon sa mga material na bagay. Ayan, greed niya. Naging baboy sila, hindi na nila naging helpless sila in a way. Walang tao, tapos kumakain ng sabi, magbabayad naman tayo, mga addict. Diretso kain Pero nandito pa rin yung kahit 10 years old pa lang si Chihiro, alam niya kung gaano kahalaga yung parents niya. Na tipong kahit na naging baboy na sila, kailangan niya balikan talaga, kailangan magsikap para pa rin, maligtas niya yung family niya. Tsaka para maligtas din niya yung Si Haku. Ito lang, di ko kasi 10 years old pa lang pero ang mga binabanggit ng ibang mga characters dun, sabi niya, dahil daw sa love kay Haku. Hindi, kasi si Haku spirit, di naman siya tao So yung sa akin, love as friend siguro. Pwede rin. Kasi siya yung unang nagligtas sa kanya Tsaka pwede rin admiration, di ba? Admiration. But at the same time, tandaan natin na si Haku ay isang river. Oo. And ang pag-ibig na yun is
pag-ibig mo back sa nature, sa earth. Parang ganun. Kumbaga, hindi siya yung love na opposite sex. Yes, sa akin di ko rin masyadong wholesome love siya na sa akin nga ang unang tingin ko, love as friend kasi wala na siyang kakampi. Si Sen nung umpisa nagkaroon na siya ng ibang kakampi nung dumating na pero ang una niya naging kakampit, nagligtas sa kanya talaga si Haku. At lagi nga niya sinasabi itong si Haku pag malapit sa may ibang tao, medyo siya kay Sen, kay Chihiro, matawag doon? Salbahe. Masungit. Masungit siya kay Chihiro. Pero kasi yun yung katangian ng tubig, di ba? Kung nasaan ka lalagyan, yun yung nagpa-follow siya dun sa shape na yun. So, parang hint na rin yun na identity ni Haku ay water form. Kasi nga, kung nasaan yung dating ng atmosphere ng lugar na to, nakikibagay siya at nag-a-adapt. So kaya siya nagso-survive din. Ito pang si No Face din, mahalaga din sa kanya si Sen, si Chihiro. Kasi siya yung unang tao, unang nilalang na tumulong sa kanya. Kasi akala ni Chihiro, customer yung si No Face, kaya pinapasok niya. Tapos sa kanya si No Face, parang na-touch or sa sincerity ni Chihiro, naging ginagawa lahat para lang palapit kay Chihiro. And rin, kumbaga, naalala niyo yung sa water spirit na maraming basura? Di ba after may binigay sa kanya na parang something? Yung parang dumpling. Kinain niya Hindi siya dumpling para siyang matigas na bagay na herb na basta yun. Pinakain para siyang kay Haku, di ba? Medicine. Ang nila Pero ang kasi nun dahil galing nga sa dumi nga parang dumi ng tao yung Hindi, pero kasi in a way no ginamit niya yun kay Haku. Hindi kay Haku. Hindi pa kay Haku? Doon kay No Face niya binigay yun. Kay No Face niya muna ginamit. Yung kay Haku tinanggal niya yung yung nakabara sa kanya na leech na nagko-control sa kanya. May sa loob, may seal. Hindi, sinubo niya muna yung gamot. Pinafain niya yung muna galing dun sa spider. Hindi yung hindi. Sinubuan niya rin nung parang mochi. Kasi sinabi nung spider na si spider ngayon nagsabi na na gamot mula sa sa elemental, sa river spirit. Tapos nun, naisuka yung tapos pinainom na nila ng gamot. So, yung nasa dragon form siya, pinapilit. Yun sa dragon form pa, hindi sa pinilit na maipasok dun sa bibig niya para. Yun yung pinilit. Kasi continuous yung tulong. Ano yung binigay niya kay No Face? Ganun din. Yun din. Tapos nahati yun. Nahati. Kasi kasi nung una nung pinapakita, ayaw kainin. Pero nung hinati ni Sen, tapos sabi, wala namang problema. Yun, sa kanya sinalpak dun sa lalamunan para force na malunok. Doon muna kay yun. Tapos yung kalahati, dapat i-save niya sa sa parents niya. Ay, pinakain niya kay No Face. Pinakain niya kay No Face. And siguro, yun yung naging turn, sinuka na ni No Face yung mga Si No Face, yung kinain niya yung palakay, naging yung mga personality yung palakay. Nagkapaa. Nagkapaa si No Face. Nagkaboses na boses nung boses palaka. Boses palaka. Tapos yung personality, kasi si No Face, dahil gusto niya magstay doon as customer. So, kailangan, nagpaula ng gold. Tapos, inaano yung mga tao, yung mga taga-roon, mga nagtatrabaho doon na pagsilbihan siya kasi marami siyang gold. Kasi kaya niya mag-produce ng gold Ditong tuwa naman yung mga mga attendants doon. Nagkakagulo sila doon, nag-uunahan magpakain sa kanya, mag-alaga, ganun. Tapos di pala tunay yung gold. Di nila alam putik yung gold na dumi lang din yung gold na pinoproduce. Kasi napoproduce talaga siya ng totoong gold. Pero pagka after nung nawala nga yung yung katauhan ni No Face, nung lumayas na sila kasama ni naging naging dumi na, kaya nagalit din inabsorb si niya yata kasi yung gold. Hindi, yung binibigay niya na malalaking chunk na gold parang fool's gold kung tawagin, yung fake na ginto na pala. Dahil nga nakabatay lang dun sa falsehood na pag mayaman ka, pagsisilbihan ka
Pag wala ka, di ka papansinin. Pwedeng ano rin yan. Tama. Sabi ni Gwapong Bulol, see you later guys, MCI reaction. Sige, see you later, Gwapong Bulol. MCI? Wala MCI ngayon. Later. MCI. Ay, sa Monday, guys. Monday. Yun. At, say, ano ba yung yung sa kay No Face doon. Marami rin yung No Face, yung mga ginawa. Yung binigyan niya ng maraming, tawag dito. Maraming token. Tags, token na yung At naging yun malaking bagay yun Malaking bagay pala yung yung token na yun. Magagamit pala talaga. Kasi nagpapa-pogi points, impress kay Chihiro. So nagbigay siya ng maraming Pero feel ko din yung tagsan na yun, no? Parang prindus lang niya, pinadami lang niya. Hindi, ninakaw niya doon sa... ninakaw ba niya? Oo. Kasi di ba nagiging visible siya pag dahil nga wala nakakapansin sa kanya. And yun nga, kumbaga sa umpisa, parang may mga ganyan tayong makikilala na gagawin lahat para sa atin, mga ganyan. Pero minsan kasi ang mali kasi din ni Chihiro, di niya in-address na hanggang dito lang yung pwede ko sa yung ibigay na attention. Diba? Akala rin naman kasi niya customer eh. At itong si Yubaba nung nakita niyang medyo monstrous to, pinagbigyan niya dahil maraming pera. Lahat ng mga kapritsyo pinagbigyan. Tapos yung tipong hindi na nila kaya, di ba? Hindi na kinaya. Hinahanap din si Chihiro. So pinapunta ni Yubaba si Chihiro para i-resolve to. Ang concern nga ni Baba pag nagpapunta ni Sen kunin mo lahat ng sack all the golds. Oo. Sinabi ni Baba nung pumunta siya doon, hindi na rin napigilan ni Sen yung monster. Kaya talagang ginamitan na ng powers ni Baba kasi wala na talaga Pero nakakuha pa rin sila ng ginto na fake. Pero naging nung napunta na sa office ni Yubaba, naging dumi. Pero ito yung sa mga real life scenario talaga kung sa restaurant, pag titingnan kanila na mukhang walang pera to, hanggang ganito lang i-serve nila sa'yo. Pero pag nung nalaman nila na may mapera pala to ang tawag doon, class A yan, mga ganyan. Lalo yung mga doon, yung nagpapaligo doon. Lalo doon sa may spirit sa river spirit din yan, di ba? Pero may isa pa doon, yung Radish. Yung Radish ang bait. Akala mo nakakatakot Akala mo nakakatakot pero siya pa yung naghatid kay tapos Chihiro. nakasunod sa kanila Oo. Tapos natakot si Chihiro. Tapos pala yun din ang sa kanya, mag-a-assist sa kanya. Yung pala ihahatid siya dun sa taas. At hindi lang din si Radish nung ba may yung sa ending nun, yung ayaw kasi pumayag ni Yubaba. Lahat nagmakaawa na sa kanya na pakawalan na si Chihiro. Ayaw ni Yubaba. May isa pa raw test kahit nakiusap na sa kanya yung baby. May isa pa raw test, isa daw yung sa rule. So, yun, yung test. At alamin daw kung sino doon yung magulang ni Chihiro, yung sa mga baboy doon. At supportive yung mga nagtatrabaho doon sa bathhouse kay Chihiro. Kasi siguro parang in a way naging true naman si Chihiro sa sarili niya, di ba? And at the same time naalala niya yung identity niya, kung sino talaga siya. And eventually kahit iba siya lang yung human doon at ayaw nga siyang katrabaho nung una, di ba? Lahat ng ayaw siyang katrabaho. Kasi nga tao siya, iba siya. So, isipin niyo na lang, like for example, tayo, taga-probinsya tayo, tapos magtatrabaho tayo sa Maynila. Meron din ganyang sense na discrimination feeling. Partly racism din siguro. Kasi hindi siya kauri. Iba ka. Thank you, Gwapong Bulol, sa pag-follow. Maraming salamat. And yun, parang normal yun sa kahit naman saan lugar, basta bago ka, di ba? Pero dahil nga true to herself siya, di niya nakalimutan kung sino talaga siya at nagpursige naman siya, nagbago siya, di ba? In the end, kahit sa sobrang daming kabalbalan na ginawa niya dun sa loob, pa rin, yung tipong tinitreat siya as a hero nila Kaya nga, in a way, tinulungan siya na mahulaan kung nandoon ba yung parents niya. And
Dahil nga wala doon at tama naman yung sagot niya. So, nanalo siya doon sa last trial. At nakakuha niya yung nakabalik siya. Nabawi niya yung mga parents niya. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na eksena dito yung sa dulo. Yung sinasabi ni Hako na wag kang titingin wag kang lilingon sa likod habang hindi ka nakatawid doon sa tunnel. Kasi para sa akin napakalalim nun na ito yung part ng nung journey niya na ang daming pangit, ang daming struggle. Pero kumbaga diretso na lang ang tingin. Wag mo nang babalikan, parang ganoon eh. Parang ganoon yung dating. Parang sa pass is pass. Parang sinabi mo na ito na yung mga stepping stone mo eh. So, andiyan ka na rin lang sa goal mo, dumiretso ka na kasi parang pagdating, pag bumalik ka pa dun, parang wala yung progression mo. So, parang siyang life's journey. Yun yung message nung film. Nakakatawa dito yung yung sa may spider, sa may liit. Yung kinukulit ni Chihiro tong matandang spider na magtrabaho doon. Tapos may isang spider na nabitawan yung bato at di siya makabangon. Tinulungan ni Chihiro. Tapos nung nakita ng mga ibang spider na kaya ni Chihiro yung ginagawa nila, biglang tinamad din sila. Binitawan yung mga bato. Tinamba kay Chihiro. Pero yun simbolismo yun sa workplace. Ganun eh. Yung sabi tipong, parang kaya mo nung pala ikaw gumawa. Ikaw na gumawa. Dahil naman siya ay yung tipong bagong graduate, in need ng work, kahit anong trabaho, gagawin mo talaga eh. Yung tipong kahit hindi mo na trabaho, kukunin mo kasi gusto mo magpa-impress. Sabi nga ng spider na lolo na, wag kang mang-agaw ng trabaho ng iba. Kasi alam mo yung magiging backfire sa'yo. Ang tingin ko parang ang dating sa kanya introduction to the workplace yung tipong fresh graduate ka, tas yung may expect mo sa sa work environment. So manood ka ng Spirited Away. Yung ganito na di ba, kunwari mag-apply ka ng trabaho. Hindi ito yung hindi ito yung parang fantasy na iniisip mo na laging ang ending yung masaya, hindi. So tama yung isa natin napanood na Chinese anime na pagpasok mo ng pinto, zombie agad lahat ng tao. Tawa. Pwede tapos yun napanood natin. Tapos may glimpse of hope na pag lumabas yung payroll. Pero may iyak sa dulo. Tawag na nagkakaroon ng reincarnation sa katawan. Pero yun nga, bukod sa growing up, yung mundo ng workforce na kapag ikaw ay hindi na bata at ikaw yung tatrabaho na, ang daming simbolismo ng isang straight up na film ng Ghibli na tipong ang dami mong maiisip na pwedeng ibig sabihin nito. Marami siyang samot-sari kahit sa isang eksena lang maiisipan mo na napakaraming meaning. Yung Spirited Away parang din siyang Alice in Wonderland. Kasi rin siya, napunta sa ibang world. Lang siya, may naglakad, tumakbo, may hinabol lang hinabol lang ni Alice yung rabbit. Hinabol niya yung rabbit, na-shoot doon siya dun sa ilalim ng puno. Pero yun nga yung maganda sa ganitong kasi nagiging classic and timeless yung film na tipong pwede siya sa bata, o straight up adventure, literal mo siyang i-interpret, pwede. Pero at the same time, pag pinanood natin mga adults, malalim pala. Yung tipong, kasi minsan ang anime, parang sinasabi, pambata yan, cartoons nga doon, sabi nila. Kaya marami nagagalit sa, doon sa mga, mahilig sa anime, otaku. Hindi, doon sa mga hindi nakakaintindi ng Japanese culture, like, karamihan ang specialty ng anime ay sa puso Kaya, napakasimpleng tema na tipong growing up, nagiging isang napaka-fantastical and magical na adventure. Hindi kagaya sa western cartoons, let's face it, puro slapsticks. Like mga Tom and Jerry, ganyan. Although nagta-transform na rin sila, unti-unti, like Adventure Time, Avatar, Gravity Falls, Avatar, The Last Airbender. Tapos, ang para Spirited Away, parang in-advertise din ng Disney, pero maliit lang na scroll lang.
Saan? Disney. Sa Disney.com. In-advertise siya. Ano lang siya, mentioned lang siya in a small scrolling section. Pinahapyawan. Well, nakakatuwa naman kasi talaga yung mga gawa ng Studio Ghibli. Para yung yung Grave of the Fireflies ka mo. Pang yun pang gising yun sa yun pala yung nangyari. Ay, ito nga pala yung sabi ko na nung 20 years na ata itong Grave of the Fireflies, di ba? Yung unang cover nun is, di ba, akala mo mga firefly nasa gilid. Pero nung kinontrast pala nila yon, hindi pala talaga mga firefly yon. Yun yung mga binabagsak na dinamita. Oo. So talagang yung iba talaga kinilabutan. So, di ba Hiroshima ba? Oo. Nung World War II kasi, naging alam naman natin na ang Japan noon ay Imperial Japan. Yung nananakop sila, sinakop tayo, mga Pilipino. And nagkaroon sila ng dalawang city na bomba ng atomic bomb. Nagasaki. Hiroshima sa Nagasaki. Yes. And after nun, kung mapapansin nyo, ang laki ng shift sa ideology ng Japan. Una, tinanggap nilang natalo sila. And then, right after ng gera, meron silang mandate na babangon tayong mga Hapon na mag-isa sa sarili natin mga paa. So, doon na uso yung mga nag-overwork ang mga Hapon, mga ganyan. Na up to this day, kahit nga no 1970s, nakaahon na sila sa pagkakalubog nila. Pero still, nananatili yung tawag nga nila Death March. Naging mannerism na nila yun. Oo. Na hanggang ngayon, naipasa na nila sa mga mga yung henerasyon pala, sunod. yung tunnel entrance pala, yung pagpasok nila Chihiro papunta sa another world gamit yung entrance. Ano pala yun? Parang sinisimbolo daw nun yung niya. Mula pagiging bata hanggang pagiging adult. Pag-step up mo ng adulthood. Kay Chihiro. Hindi lahat ng ganito ang tawag na, yung hindi ka laging pwedeng umasa sa magulang mo, hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao. May time talaga na talagang kailangan mong ikaw lang. At yung folklore pala na inaan nila doon, Japanese Shinto Buddhist folklore. Yun. So may folklore talaga. And ang tanong nga dyan, tayo kailan kaya tayo makakagawa ng ganyan? Although may nag-umpisa dati yung dayo. Tukol naman sa sa Filipino mythology, di ba? Yung mga aswang. Meron naman yung kaya lang hindi nga yung Ani. Kung napanood niyo yung Ani, hindi naman siya fully Ani? Fully siya. Ang tawag dito, animated siya, hindi siya anime. Animated siya na may story. Na nagagawa naman ng Pilipino, maganda yung animation nun na paghalo nila, kaya lang hindi nga natututukan. Kasi ang isa sa mga napansin ko lately, ang Japan consistent yung anime nila, di ba? Pero ang China biglang sumasabay na. Kung dati parang ang animation nila still picture tas may konting movement lang. Pero ngayon, kahit pa paano 4 frames per second, nakakagawa na sila ng magandang storytelling like yung mga napanood natin recently. Ang problema, ang Pilipino, sabihin natin, talaga napakabagal ng progreso. Maalala ko lang, nasa Pilipinas ang 70% ng mga animators ng One Piece. Doon naman 70%. Pati nga pala yung Cartoon Network na doon sa anong tawag doon, yung Stock Exchange na building, may East ka West. Tsaka yung Toei Philippines, meron din dito. Pero yung sarili nating mga kwento, like nagkaroon ng effort na ilabas ang Kamagong na hindi natuloy dahil underfunded. Tapos ngayon, ilalabas na lang siya na comics. Nakakalungkot yun kasi downgrade yun para sa akin. Tipong nagsabay pa sila ng another series which is yung Sepak Takraw na nawala na rin, hindi na rin matutuloy. Nakita ko lang, maganda ka ako Yun lang talaga pag walang budget, walang sumusuporta sa'yo. Kasi sa animation, yung basic, ang isang 19-minute na animation, inaabot na siya ng 600,000 pesos. 19 minutes lang yun per episode. So pagpalagay natin, abutin na yan ng animation pa lang yun, wala pang wala pang voice over, wala pang sound effects, mga ganyan. So pagpalagay natin 1 million isang episode. Para magkaroon ka ng isang series, kailangan mo ng 13 milyones.
for a 13 episode one season run. Hindi mo pa alam kung ito ay kikita o Magkikita. hindi. Oo. Pero yung mga kwento ng Pilipinas sa Pilipina, yung mga literature, pwede rin naman gawa ng animated series. Siguro naman kikita sa Pilipinas yun. Kaya lang, walang nagsisimula eh. Yes. And yun yung nakakalungkot na Oo. tipong kasi ang Japan, since nauso ang animation noong 1920s, inumpisahan na nila yun eh. Nagkakaroon na sila ng mga tipong yung mga Momotaro, Peach Boy na Tapos na story. Nag-mix up pa sila ng 2D and 3D, di ba? Nitong 90s. Tapos, And ngayon, halos na perfect na nila yung 3D animation minsan like di mo- Chainsaw Man. Di mo ma-detect kung 3D pala to. Ano Ba't din? nagpalo ng 2D? Mga ganun. Sa Bufori Season 2, napansin namin yung mga fight scenes doon, 3D na. So, kumbaga, yung napansin ko, dumadami na rin yung sa animation ng sa China. Chinese yun na nga, na tipong... Ang nakakatuwa nga sa China, na-adapt din nila yung culture nila dun sa animation. Ang dali nilang naipapasok eh. Naipapasok nila eh. Alam niyo kung bakit? Kasi Alam niyo bakit? Kasi halimbawa, may mga tawag natin specific actions na pinakita sa anime. Kumbaga, ilang dekada nang ginagamit yung trope na yun sa anime, like yung chibi mode, yung lumalaki yung mata, yung nerve sa ulo. Na kumbaga, nung inadapt ito ng China, ang ginagawa na lang nila ay sarili nilang mga story, sarili nilang mga history and folklore ang nilalagay. Pero same yung treatment. Like, pag natatakot, meron yung violet na magkakaroon sa mukha. magiging pale. So, kumbaga, hindi na nila kailangan gumawa ng sarili ng version ng ganong expression o feeling kasi meron ng nakita sa Japanese anime. Na yun din yung isa sa mga reason bakit tayo doon sa ginagawa nating sarili nating series na Filipino naman yung gusto nating ipasok na kultura. Na ginagamit yung mga same na mga expressions, same na mga animation tropes. Parang style. Oo. Same style pero yung Filipino stories or Filipino culture yung lalabas. And sana nga kumbaga in the future magkaroon din ng kumbaga mala Studio Ghibli ang Pilipinas na na ang mga storya naman tungkol sa atin, tungkol sa Isaw, tungkol sa Betamax. Ano yung anime na Tungkol sa balot. Nag-feature ng Pilipinas? Gundam. Hindi, meron pa. Gundam Hathaway. Meron pa bagong anime yun yung bago? Hindi siya ganun kabago. Parang Exorcist din. Nakalimutan ko eh. Alam ko nabanggit yung Pilipinas ibang animation to nasa Blood Plus. Charlotte. Teka, hanapin ko. Kasi, pero kung pag may kinalaman ko, sa inanap kasi yung isang Exorcist sa Pilipinas. Charlotte yun. Charlotte ba yan? Charlotte. Charlotte. Yan, sa Hindi Pampanga. Charlotte na yung... Pampanga yung tinutukoy. Tapos yung anime na ni-reference is si Totoy Gold. Si Totoy Gold. Yun yung may pinakita ng mga location tsaka glimpse ng mga syempre yung mga tambay sa kanto, mga ganun, ang Pilipinas talaga. Yung pwede naman nagagawa naman pala ba, yung 13. Yung 13, yun. Pero ang kasi niya, US production yata. Parang sa akin parang yung 13, parang Justice League Bang style. Bagay, yung yung mga tao nun, hindi namumukhang Pinoy. Medyo. Mas mukha silang Pero yung mga lugar kasi, mas Pinoy. Mas Pinoy, Like yung Jollibee, yung MRT. May mga naman, kumbaga, pwede, kaya. At yun yung isang anime na nilabas ng Netflix, yung Carmen Sandiego. Dito ginawa yung ibang mga scenes sa Pilipinas, although nagkaroon ng problema doon sa pagbabayad dahil underpaid daw yung mga artists. Yun yung nakakalungkot kasi nga imbes na mag-progress tayo sa animation, hindi tayo umuusad. Ito pala ang mga anime na binanggit at pinakita yung Pilipinas. Ang Fate Zero, Charlotte, ang Jormungand, Makati yung pinakita, at Ghost in the Shell, Blade, yung jeep ang pinakita, tsaka yung mga bahay-bahay, at Speedgrapher. Sa akin lang ito
Ang mas mapapalawak natin yung natin. Mm. Lalo na kung yung mga anime natin is historical. Wari, urduhan na anime. Para mas mapala May natin. nun. Meron na May wala. movie nun, si Regine Velasquez. Maganda rin yung production nun. Parang mala Disney. At least makikita na minsan kasi 'di ba sabi na natin, ito yung Nolly sa Elfili, 'di ba hindi parang binabasa lang kasi gusto lang yung may mga kilig ganyan. Pero kung may talaga, makikita mo na yung may animation na okay, ganito, hindi na kailangan ipaliwan. Automatic makikita mo agad kung ano yung Noong 90s, ang dami nating noong 90s, ang dami nating mga animated films like yung kay Ogie Alcacid na Isko. Noong 70s, Ang style ng anime nun, di ba? Style Disney, na fluid. Sa Speedgrapher pala, may Filipino dialogue pala dun na anime. Ano ka ba? Bingi ka ba? Umalis ka na. Nagmura pa siya. Eureka 7, yung may Philippine location din doon. Killing Bites. Ay, kay Ipo? Makunauchi? Hindi naman Pilipinas. 3 boxer from Philippines. Pinakita lang yung mga boxer, pero hindi talaga. Pero mga sparring kasparing niya ata yun. Yung merong mala Pacquiao doon na karakter. Pero hindi siya Pilipino eh. LAP Battery, Morris West, Nefuma. Si LAP Battery, yun yung meron ding yun counterpart sa Pilipinas. Pero yung Pacquiao kasi, ang counterpart talaga nun si yung isang Meksikano ata. Nefuma, Oscar, Morris West na yung nakalagay dito. Talo nga. Talo si Ipo doon. Pero natalo din nung yun eh. Yung Mexican, hindi ko alam kung Mexican. Meksikano nga. Yung may heartbreak. Pero yung niya, yung Hindi, si Dati yung sinasabi mo. Hindi, si Dati sinasabi mo eh. Dati ba? Yung nandun sa manga kasi lumabas yun, hindi pala nalabas sa yun. Yung sinasabi ko na yun din yung nanggaling din siya sa wala. Tapos nag-boxing. Tapos yun, nagka-fame. Yun yung yung sinasabi ko na Kala ko si Dati ka. Hindi. Okay na. Yun. Yung Barangay 143. Ayun, siya, pinroduce siya ng GMA, then mapapanood din siya sa Netflix. Kahit may papantay mo siya doon sa Chinese animes, yung sa animation. Sabihin natin may mga kulang pang mga tinatawag na in-betweens kasi halos 4 frames per second yung Sa anime kasi, ang ginagamit nila na framing doon sa mga animation sa mga galaw, at least mga 12 frames per second, tapos dinodoble-doble na lang. Pero tayo, mga nasa 4, 8 frames per second, so medyo marami pa. Kasi, konti lang yung yung budget eh. Diba? Tapos, isang season lang naman yun, tapos basketball, ma-action pa. Pero, yun nga yung nakikita kong advantage na nagawa ng Slam Dunk kasi halos sa Slam Dunk napaka-minimal lang din ng movement. Ang ginagawa nila minsan still yung mga characters pero gumagalaw yung camera. Na yun yung hindi masyadong ni-utilize sa Barangay 143. Talagang puro animation ang ginawa. Kaya kumbaga halimbawa Slam Dunk, papasa yung bola, nakaganyan lang yung character. Pero naka-zoom yung na. Magzo-zoom pero zoom na pakaliwa to kanan eh. Nasa low, yung mga ganon. Kasi, so kulang pa tayo dun sa ganon. Mga ganong style. Style. Tsaka marami din kasing mga establishing shots sa anime, mga ganyan. Pero ngayon kasi ang dami ng technology na pwede mong magamit eh. And isa yun sa mga ni-utilize natin doon sa ginagawa nating series. Grabe yung yung ongoing na ginagawa na next Ghibli film na lalabas sa 2023. Since 2017 na pala yun kasi pandemic pa ata kaya Minabutan ng pandemic. Tsaka Ghibli to. Iba gumawa ang Ghibli. Then, di ba gumawa rin ng 3D ang Ghibli, tas di nag-hit? Noong sinabi noong 2018, sinabi niya, expected lalabas 2021 or 2022. Matagal talaga gawin. Matagal talaga. Hindi, tsaka pandemic nga. Tsaka nag-pandemic. Meron pa, di ba, nagkaroon pa ng balita yung mga yung isa pa yung Arson ba yun? Yung isa pang hindi, ibang studio yun. Pero laki ring effect sa mga ibang company yun minsan nakakatakot din ako,
Abang ano yun? Yung, alam ko yung bago yun eh. Bago na studio yun, nasunog. Okay, batiin lang muna natin itong mga nanonood sa natin. atin. Oo. Madami-dami na sila. Sigaw labas kay Ananya Pang. Nanya. Kay Ethan Pan, kay Joanne Atwell, kay Rafayda Malakali, kay Jophil Balug-Aton, Daisiel May Kata, Chim Chim Cruda, Shamil Galang Aday, Mary Ann Colarte, J. Pax Penelox, Loretta Ocfimia, kay Raja Kimatian, kay Kenneth Kagalawan, Damp Shamay, Angel Lachika, kay ISTG, FRFR, hindi ko na parang pronounce, kay Jose Abiria, kay Iruman, kay Miel Reyes, kay Ligatsu Konaka, Maylene De La Cruz, Veronica Saison, kay Sanro Oldem, at kay Oxin, yun, nabanggit ba yun to? At kina Janilo Okoy, kay Peter Talap, George Bobihes, Joy Boy Sama, V96, Daddy Osel Gamo, Romel Soler, Arnie Cosigo, Marie Chris Botis, yun. Maraming salamat po sa ating mga viewers at sa mga di pumabot kanina, i-re-upload po namin ito later. May nakakalungkot lang talaga sa animation industry natin, ano? Ang daming Pilipino na, ano? Dati, Toei nandito sa Pilipinas, Cartoon Network, pero problema na talaga tayo mismo walang ano, no? Kasi walang support eh. Wala talagang support. Tsaka hanggat ang mga nasa industry, head ng industry, tinuturing na cartoon ng anime, hindi talaga siya uusad. So it's time na mga young bloods na yung ano. Saka yun talagang nakikita nila na ano, parang tumatak sa atin na basta kunwari mga anime kaya wala kang kikitain sa ganyan. Kaya yun siguro yun na rin yung hamon sa atin. Total naman, gumagawa tayo ng sarili nating series. Kumbaga it's a start na tipong pwede natin ipakita, may mga bagong technology na pwedeng gamitin. Hindi na valid yung reason na yun na yung tipong wala kang kikitain dyan. Walang mga animators na tipong dito sa Bilibili ang daming mga magagaling na on their own, kahit mag-isa lang sila, nagpo-produce sila ng mga stories about pagiging Pilipino. Sila Gen Animation, nandiyan dyan. Itong pina-follow ko na isa, si Doodle Notes Production, kung saan yung mga 3D niya, yung 3D workflow niya, pinapakita niya. And hopefully maka-inspire ng mga younger generations. Saka makamulat dun sa mga nasa taas na kamo na ano. Sa mga nasa taas, hinihintay ko na lang sila madeds. Bumaba. Hindi, kasi sa totoo lang, ang hirap ng ito yung head ng ano ngayon, industry ngayon. Pero ang tingin niya sa anime, cartoon, na pambata, ganyan. Hindi kayang pag-usapan yung mga masasalimuot na mga bagay. Yun yung di ko matanggap sa atin sa Pilipinas eh. Like, for example, sa Japan, ang pinag-uusapan na ang sa mga younger audience, yung mga katulad sa Digimon, yung separation, divorce, yung pagiging ampon, mga yan, sa family dynamics, ang dami. Pero sa atin, bata, dapat yan, pang kid show lang, mga ala-alamat. Yung mga ano pa yun, yung may mga dinosaur na nagsasalita. Mga ganon. Barney. Hindi. May cartoon siya, pero mga dinosaur sila. At sigaw labas pala kay Shobi Nopitasari, Charingan, Liham, Fachri S, Alexander, Rose Aguilan Cabello, Jordan Israel Celes, at kay Nisha, yun. Sa mga billion numbers. So, yun. At ano pa lang last thoughts niya pagdating sa Spirited Away? Timeless siya na kahit matanda ka na, marirealize mo yung mga pinagdaanan mo. And eventually, maaalala mo yung, ano ba identity ko nung bata? O yung tipong, bakit ako nagkaganire? Yung mga ganyan. Ano yung mga pinagdaanan ko? Ano yung mga na-experience ko? And eventually, siguro ma-appease mo yung sarili mo na na minsan naging ganito ako, na ito yung mga pangarap ko, ito yung mga
dinaanan ko. Tapos may papasa mo siya sa mas younger generation, yung tipong ipapanood mo to sa kanila, then yung lesson eventually marirealize din nila eh. Sa akin, habang bata pa, syempre, marami tayong ginhawa, marami tayong mga pagdadaanan. Yung sa akin, tulad ni Chihiro, wag kang panghinaan ng loob. Mag-forward ka lang kung may mangyari mang ganito na hindi maganda, mag-forward ka lang. Wag mo lang masyadong damdamin kung ano man yung mga mangyayari at marami pang mangyayari sa buhay mo dahil bata ka pa. Sa akin naman ito. 'Di ba may part dito na may nawala sa iyo. So kahit na may paraan pa para bumalik yung mga bagay na nawala. Especially yung passion mo. Lalo na yung pagtanda mo na kasi may trabaho na ako. May may paraan pa rin para bumalik yung mo. Kahit naman na matanda ka na, ando pa rin pagiging child child at heart So pa rin yung sa time tawag doon, kung paano mo i-manage yun sa sariling sa buhay mo. May ako na tanong ako kuya sa'yo. Yung sa dun sa ending, 'di ba? Lumipas yung sa tingin mo gaano katagal lumipas kasi paglabas nila di na muna yung yung paligid pati yung sasakyan. Naka-years kaya yun? Hindi naman. Sa akin hindi naman. Siguro lang yan, ilang araw lang. Ilang months lang yun kasi... Pero kasi hindi naman yun yung importante kasi alam naman natin na fantasy yung yung film. At ang pahiwatig lang nun is na totoo yung pinagdaanan ni Chihiro doon sa lugar kung saan nawala yung yung parents. Yung reaction ng mga magulang niya parang lang isang kisap mata lang yung nangyari. Pero may realize na, matagal na palang lumipas, na pala, sobrang tagal na pala dahil nagkaroon na ng mga damo-damo sa paligid ng sasakyan nila. Naanohan na ng mga damo. Ma-shock siguro parents niya. Akala nila sandali lang sila doon sa lugar na yun. Kala yung pagpasok nila ng tunnel parang umikot lang. Pag mamaya wala na yung bahay nila, may iba na nakatira. Pero hindi naman siguro ganong katagal. Baka buwan na inabot. Missing na pala doon sila mga isang linggo lang. Kasi ang damo naman. Sa bagay, isang linggo. Pwede rin 1 week lang. Saka pag-gubat naman, mabilis talaga lahat ng mga doon. Tsaka puro puno talaga yung nasa taas So, yun, pwede ganun. Pero, yung sinabi kasi na may alikabok sa loob. So, tayo, ang dami nating lessons na natutunan. Ang dami nating mga na nagbalik tanaw tayo sa mga naranasan natin. Si Senyowi, binubugbog niya yung utak niya doon sa kung ilang araw na ba buwan ang lumipas doon sa Hindi. Nakalimutan ko lang kasi kasi parang pag-usapan na rin dito. Kasi rin ako pero tingin ko lang naman yun, yung tipong para lang ipakita sa ating viewers na yung naranasan ni Chihiro ay totoo. Hindi lang yun. At pwede naman habang lumalabas sila doon sa mga pathway ng mga puro puno actually pala bumabagal yung oras at same day lang sila, kisap mata lang. Pwede. Kumbaga, lang yan, parang symbolismo kasi puro symbolic yung dito sa Spirited Away. Indirect yung mga punto sa'yo. At saka parang dahil art form siya, ikaw ang mag-i-interpret kung ano yung ibig nang sabihin sa'yo. At sigurabas pala kay Josh Lomagos, kay Shanet Marie Porras, welcome ulit kay Kaide Kazuma, at kay Momi, at kay Jemar Guzman, kay Noy Gaming, kay Ian Roda, Shovi Nopitasari, ayon. So yun, maraming salamat po sa mga sumama po sa atin ngayong hapon sa spoiler review po natin ng Spirited Away. Gabi na po. Gabi na pala. Gabi na, 7 na. So yun, at pag-uusapan po natin, next spoiler alert po natin, anong anime? Wala pang tayo. Isekai ulit. Mayroong mga nag-send sa atin ng mensahe. Suggestions. Pag-usapan naman daw ang... Saan ba yun? Saan ba? Ito, Overlord, Rising of the Shield Hero, Tanya the Evil, Cautious Hero, Mushoku Tensei, Trap in a Dating Sim, at Skeleton Knight. Lahat yan, madadaanan natin. natin. Pero syempre, pa isa-isa lang.
And, Sa akin, siguro, kasi hindi Overlord, hindi pa masyadong, dahil hindi pa naman tapos yung series niya. May ongoing. Ongoing. May paano. Yung Tanya, kasi hindi ko pa napapanood sa totoo lang. pero maganda. Pero maganda daw eh, oo. Di, kasi may dito, may Isekai Quartet na nandun siya. na nandun silang lahat, kasama yung ReZero. Oo. Yun yung gusto kong ma-discuss, yung apat na na yun. Kaso kailangan, discuss muna natin yung separately, yung iba-iba. Yun nga gusto kong ma-discuss. Isa-isa yun. So, natin? Manood ka muna, dahil ikaw yung Hindi, yung Tanya lang naman di ko napanood. Yung Overlord na panood mo? Tsaka yung yung kasamang isa nun? Konosuba. Konosuba, hindi ko pa napanood yung Konosuba. Pero yan, mga magagandang yan. Sige, Overlord tayo. So, later pag-uusapan natin kasi maganda rin yung Overlord. Maganda yung Overlord. So, yun maganda siya dahil kakaiba. Dahil hindi ka nagiging healthy na human, kundi nagiging ka. Napanood na ba hindi? Hindi ko pa napanood. Latest later. Yung kasi hanggang pero ang lang weird kasi nung mensahe niya na yung transformation niya from dating human tas ngayon nawawala na sa kanya yung pagiging niya tao. Pero kasi yung mga tao kasi sa world na yun patapon talaga. Lumabas pa ang Quartet. Nakapaglabas na ng mga bagong may season 2 na. Season 2 lang yata yun, di ba? May season 2 na. May season 2 na ang Quartet. Tapos may movie pa sila. Alam ko may season 2 na nga ang Quartet eh. Pero yun, pag-usapan natin, Overlord tayo, sige. Okay, so abangan nyo po ang aming spoiler review ng Overlord next, po natin, live bukas. po natin. At alas 6. later po i-upload po natin ulit tong review po natin pagdating sa Spirited Away. Yun. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next live stream po natin. Hanggang sa, pa-follow po ng aming FPS Media PH space. Nakasabi po tayo naka-live ngayon. 168-935-7570 at Senmuri Gaming. So 13975-19703. Yun, at batiin ko lang yung mga kakapasok lang sila. Maria Clay Redino, Rose Dacules, Kim Aniel, Usagi Desu Camora, Raymart Felias Duterte, Josh Lomagos, Shanette Marie Porras, at kay Billy Numbers. Yun, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next live natin. Hanggang sa muli. Paalam!